What's up horror fans? This is your boy, Crypt Keeper. At bago natin umpisahan ang napakasolidong kwentong ito, ay nais ko munang pasalamatan ang lahat ng mga solid ka-creeps. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta, sa mga bagong subscribers, sa mga silent listeners at sa mga abangers. Ang kwento pong ito ay uploaded na. Bali pinagsama ko lang siya sa isang video. Naway magdulot po ng kaaliwan sa inyo ang kwentong ito. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi at God bless. Umpisahan na natin ang takutan. Anak, makinig ka sa tatay. Tumakas na kayo. Magpakalayo-layo kayo. Huwag na kayong babalik. Kahit anong mangyari. Itay, hindi. Hindi ko kayo iiwan ni inay. Huwag nang matigas ang ulo mo, Elmo. Sumunod ka sa tatay. Mangako ka. Hindi mo pababayaan ang kapatid mo si Leia. Huwag na huwag kayong maghihiwalay. Ingatan mo ang kapatid mo, Elmo. Tay, hindi namin kayo iiwan. Umalis na kayo! Mahal na mahal namin kayo, anak. Mag-iingat kayo. Habol hininga si Elmo. Muli na naman niyang napaniginipan ang kanyang mga magulang at ang kanyang kakambal na si Leia. Ang kanyang pamilya na siyang tangi niyang yaman sa buhay. Muli na naman siyang napaluha nang matanto niyang wala na ang kayamanan niyang yon. Mag-isa na lang siyang namumuhay ngayon. Maagang nawala ang kanilang ama't ina. Sinawing palad ang mga ito sa probinsya, kaya't napatpad silang magkapatid sa Maynila. Isinakripisyo ng mga ito ang buhay nila upang mailigtas lamang silang magkapatid. Bilang lalaki at kuya ay sinikap niyang itaguyod ang buhay nilang magkapatid. Kung ano-anong klaseng trabaho ang pinasok niya. Sa murang edad ay nagsumikap siyang makapagtrabaho sa ibang bansa bilang factory worker at makalipas nga ang isang taon ay umuwi na siya upang samahan sa entablado ang kanyang kapatid. Gag-graduate na ito sa kursong edukasyon at ang gusto nito ay siya ang makasama sa pag-akyat ng entablado. Sa kanya ay aalay ng kakambal ang karangalan na yon, sapagkat siya na lamang ang natitirang kamag-anak nito at siya mismo ang nagpaaral sa kapatid. Ngunit bago pa man siya makabalik sa sariling bahay ay isang napakasamang balita ang sumalubong sa kanya. Patay na ang nag-iisa niyang kakambal at kapatid na si Leia. Napag-alaman niyang dinukot at pinaslang ito ng hindi pa nakikilalang mga sospek. Ang masaklap pa nito ay ginahasa ang kanyang kapatid bago pa ito ginilitan sa leeg. May mga ilang saksi nang dukutin ng kanyang kapatid, ngunit tikom ang mga bibig ng mga ito sa takot na rin na baka madamay sa gulo. Ayon sa investigasyon ay papauwi na ito ng harangin at dukutin ng ilang kalalakihang sakay ng itim na van. Halos pagbagsakan ng langit at lupa si Elmo nang kanyang madatnan sa loob ng kabaong ang malamig na bangkay ng kanyang kapatid. Isinumpa niyang bibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay nito. Mula ng araw na mailibing ang kanyang kapatid ay halos nawala na ng gana sa buhay si Elmo. Madalas ay lango siya sa alak at kung minsan pa nga ay halos nakikipagdalo na siya sa mga pulis
sapagkat wala pa ring development sa kaso ng kanyang kapatid. Hindi pa rin matukoy ng mga ito kung sino ang kriminal. Kinalaunan ay naisip niya na rin na ipagpatuloy ang buhay. Kailangan niyang bumangon. Hindi po pwedeng habang buhay siyang ganito. Naisipan niyang magtayo ng maliit na negosyo habang nag-aaral sa mismong paaralan ni Leia. Ginamit niya ang kanyang naipon upang makapagsimula ulit. Naisip niyang hindi pa huli ang lahat. Bata pa naman siya na umiidad pa lamang ng 20 anyos. Lumipas pa ang ilang buwan. Payapa namang naipagpatuloy ni Elmo ang buhay. Magagandang grado ang nakukuha niya sa paaralan at maganda din naman ang itinakbo ng kanyang maliit na negosyo. Sembreak na magkayayaan silang magkakaibigan. Nabuburyo na ang mga ito kaya't naisipan nilang ibang lugar upang magbakasyon at takasan ang maingay at mapolusyong lugar ng Maynila. Palibhas ay laking syudad ang tatlo niyang kaibigan na sina Rocky, Elmer at Philip. Kaya't walang alam ang mga ito na pwedeng pagbakasyonan. Tanging si Elmo lang ang may probinsyang pinanggalingan sa kanilang apat. Kaya't wala nang nagawa ito kundi sumang-ayon na lamang na doon nga magtungo. Sakay ng kotse ni Rocky ay maaga silang tumulak tungo sa probinsya nila Elmo. Mga Brad, liblib yung lugar namin ha. Baka mag-inarte kayo dun ha. Yun nga yung gusto namin, Chong. Para makapag-relax. At syempre, para makapag-inom at makasinde ng malaya. Pre, huwag kayong pasaway sa lugar namin ha. Baka mapahama kayo dun. Sila ang mag-ingat sa amin. Para namang di mo kami kilala, Brad. Sabay kasan ni Philip sa tangan nitong kalibre 45. Oo, napatropa siya sa mga tarantadong ito. Wala naman kasi siyang magawa. Isa pa, baguhan siya sa eskwela na yon. Kaya sa makipag-away ay pinakisamahan niya na lamang ang mga ito. Hoy Elmo, marami bang chicks sa lugar nyo? Sabi ko naman sa inyo mga Brad, magsama tayo ng chika bebe. Eh wala eh. May nalalaman pa kayong adventure eh. Hindi ka talaga nag-iisip, Elmer. Kaya nga tayo lang eh, para walang istorbo. Doon na tayo maghahanap ng makakain. If you know what I mean. Bahala nga kayo dyan. Basta pag may nangyaring masama sa inyo, huwag niyo akong sisisihin ha. Bakit Elmo? May mga malignot tiyanak ba sa lugar nyo? Papakainin ko ng pulbura yung mga aswang na yan. Aswang? Totoo ba yon? Eh, mukhang tayo nga ang mga aswang sa lugar na pupuntahan natin eh. Malademonyong tawa na magbabarkada. Hinayaan na lamang ni Elmo yun. Alam niya naman kung ano ang trip ng tatlong ito. Halos mag-uumaga na nang marating nila ang isang lumang bahay sa liblib na bahagi ng baryong iyon. Hoy Elmo, bakit gantong itsura ng lugar nyo? Bahay nyo ba to? Eh, bakit nag-iisa lang dito? Wala ba kayong kapitbahay? Oo nga Brad, ang weirdo dito ah. Wala pa kayong kapitbahay. Paano tayo makakahanap ng chicks dito? Huwag na nga kayo magreklamo dyan. Tara, inaantok pa ako eh. Agad na nga silang pumasok sa maliit na lumang bahay na yon. Habang papasok ay nangilid ang luha sa mga mata ni Elmo. Muli niyang naalala ang dati nilang simpleng buhay sa lugar na ito kasama ang kanyang kapatid at mga magulang. 2:00 ng hapon nang isa-isang magising ang kanyang mga kasamahan.
Tapos na magluto ng tanghalian si Elmo. Matapos nga nilang kumain, ay agad na kinuha ni Rocky sa kotse ang baon nilang mga alak at saka nagayang uminom. Nang malasing na ang mga ito, ay nag-umpisa ng magaya ang mga ito sa mga lugar na pwede nilang puntahan. Sa pangungulit ay hindi na nakatanggi pa si Elmo. Sinamahan niya ang tatlo sa ilog. Doon nila ipinagpatuloy ang pag-iinom. Kinalaunan ay lumalim na nga ang gabi. Maiingay na ang tatlo. Dala na rin ng tama ng alak at pagkahain ng mga ito sa hinihitit nilang marijuana. Hindi sumabay si Elmo sa tagay ng mga ito. Lalong hindi siya sumisinde ng halamang yun. Napipilitan lamang siyang pakisamahan ng mga ito. Nag-iingat din kasi siya. Hindi siya po pwedeng malasing sapagkat kung ano't anuman ang mangyari ay matino pa rin siyang makakatugon. Hating gabi na nang manahimik ang mga ito. Nakasalampak ang tatlo sa batuhan. Natupok na rin ang mga kahoy na kanina ay naglalagablab bilang bonfire nila. Bagyang dumilim na ang paligid. Ang buong akala ni Elmo ay tulog na ang kanyang mga kasamahan nang bigla na lamang siyang nagulat nang may humawak sa kanyang balikat. Paglingon niya ay nakita niya si Elmer habang nakadikit ang intuturo nito sa labi at sumisenya sa kanya na huwag lilikha ng ingay. Sa likod nito ay napansin niya naman si Philip na ginigising ang himping ni si Rocky. Noong una ay hindi niya maunawaan ang mga kinikilos ng mga ito hanggang sa itinuro ni Elmer ang daliri nito sa di kalayuang dako. Nagulat si Elmo nang maaninagan niya ang dalawang babaeng naliligo sa ilog. Sa kabila ng madilim na paligid ay naaaninag niya ang mapuputi at naggagandahang hubog ng katawan ng mga ito sapagkat walang saplot ang mga babaeng iyon. Sa ingay ng naglalagaslas na tubig mula sa talon ay marahil hindi sila napansin ng mga dilag na yun. Ito ang sinasabi ko sa inyo mga brad. Tignan mo nga naman oh, kusa nang lumalapit ang palay sa manok. Tutukay na lang natin. Bakas ang mga malademonyong ngiti ng tatlong kasama ni Elmo. Sinubukan niyang pigilan ang mga ito, ngunit masamang tingin lamang ang itinugon sa kanya ni Philip. Dahan-dahang lumapit ang tatlo sa mga naliligong dalaga. Umikot sa kabilang dako si Rocky habang patuloy sa paglapit ang dalawa. Bakas sa mukha ng tatlo ang pagnanasa. Kitang-kita ni Elmo habang nakakubli siya sa isang malaking puno. Wala na siyang nagawa pa upang pigilan ng tatlo sa maitim na binabalak ng mga ito. Hintatakot sa pagkasindak ang dalawang dilag nang gulatin sila ni Philip mula sa pagkukubli nito sa isang malaking bato na halos katabi lamang ng kinaroroonan ng dalawang babae. Agad na tumakbo ang mga ito sa direksyon kung saan naroroon si Rocky. Ngunit malademonyong halakhak ang sumalubong sa dalawa kaya't napilitan silang tumakbo tungo sa dako na kinaroroonan ni Elmer. Mautak ang uwas, hindi kaagad ito lumitaw nang sa ganon ay makalapit pa ng gusto ang dalawang babae sa kanya. Nang magkagayon nga ay agad niyang sinunggaban ng mga ito. Nagmamadali namang humabol ang dalawa sa kinaroroonan ni Elmer. Buong lakas nitong nayapos ang isang dilag habang ang isa naman ay tuluyan ng nakatakas. Pinupupog na ni Elmer ng halik ang dilag na yon nang makakuha ito ng tiyempo. Agad siya nitong kinagat sa braso.
dahilan upang mabitiwan niya ito. At dahil nga doon ay galit na galit si Rocky. Pinatukan nito ang kasamahan nilang si Elmer. Ang tanga mo! Bakit mo binitiwan? Kinakagat ako eh. Ang kirot nga oh. Udya, may rabies yata yung babaeng yun eh. Hindi na nagsalita pa si Philip at dinaanan lamang sila nito. Kitang-kita sa mga mata nito ang determinasyon na mahuli ang dalawang dilag. Mabilis itong tumakbo sa direksyon ng kakahuyan kung saan nagtungo ang dalawang babae. Agad namang sumunod ang dalawa. Narinig pa ni Elmo na tinatawag siya ni Elmer, ngunit sumenyas na lamang siya dito na babantayan niya ang mga gamit nila, kaya magpapaiwan na lang siya. Makalipas ang halos isang oras ay humahangos na nagbalik si Elmer at Rocky. Halata ang pagkadismaya sa mga mukha nito. Hoy Elmo, bakit hindi ka sumunod? Nasaan si Philip? Hindi ko alam. Di ba kayong magkakasama? Hindi na ako sumunod kasi walang magbabantay sa mga gamit natin dito. Napakaduwag mo talaga. Alam mo, nakakabwisit itong lugar nyo. Masyadong masukal yung kakahuyan. Hindi tuloy namin naabutan yung mga chika bebes. Walang yatong si Philip pre ah. Mukhang naisahan tayo ah. Gago naman talaga yun eh. Malamang nagpapakasasanayin ngayon. Huwag lang siya magkakamaling bumalik dito na walang dalang chika bebes. Kung hindi, malilintikan siya sa akin. Halos pumutok na ang araw, ngunit nabuti na lamang ang kanilang mga mata sa kakahintay kay Philip. Hindi na ito nagbalik pa. Tara na. Mukhang naligaw na yung ungas na yun. Teka pre, hindi ba natin hahanapin si Philip? Hayaan mo na yon. Naligaw na yon. Yan na napapala ng mga nagsosolo. Tara, inaantok pa ako eh. Mamaya na lang natin hanapin yung ungas na yon. Sa puntong yon ay tuluyan na nga silang bumalik sa bahay. Doon ay itinuloy nila ang pagpapahinga. Hapon na, ngunit wala pa ring Philip na nagpapakita. Maya-maya pa'y pupungas-pungas na lumabas ng kwarto si Elmer at Rocky. Mga pre, hindi ba kayo nag-aalala sa kaibigan natin? Baka kung ano na nangyari ron. Marami pa namang mababangis na hayop sa kakahuyan. Nag-aalala ka? Parang hindi mo naman kilala si Philip. Isa pa, dala nun yung baril niya. Kaya kung meron mang dapat mag-ingat, sila yun, hindi siya. Ano kaya kung i-report na natin sa mga pulis para may katulong tayo maghanap? Tanga ka ba? Kapag lumapit ka sa mga pulis, baka tayo pa ang arestuhin. Alam mo naman na may dala tayong baril at mga marijuana. Hindi ka talaga nag-iisip. Teka Brad, anong nangyari dyan sa braso mo? Halatang nagulat ang dalawa nang mapansin nila ang itinuturo ni Elmo. Yun ay ang braso ni Elmer. Halos kulay itim na ito. Pre, anong nangyayari sa akin? Ano to? Bakit hindi ko siya naramdaman? Puhutya, mukhang may rabies yung babaeng kumagat sa'yo ah. Putulin na natin yan. Gago. Ayoko. Elmo, tara samahan mo kami. Pumunta tayo sa bayan. Dalhin niyo ako sa ospital. O sige, kaso paano si Philip? Hayaan mo na yun. Bugok naman yun eh. Mahilig kasing magsulo eh. Masyado kang kabado, Elmer. Baka nadaganan mo lang yung braso mo, kaya naipit yung dugo. Akin na nga. Sabay hugot ni Rocky sa isang matalas na combat knife.
Teka, anong gagawin mo, Brad? Ganito yung napapanood ko sa pelikula eh. Kailangan lang hiwain ng konti ang braso mo para mawala yung namuong dugo. Pare, wag. Hindi magandang biro yan. Ayoko. Sige na, saglit lang naman to eh. Sige, hindi na ako magpapadala sa ospital. Total, hindi ko naman siya nararamdaman eh. Hindi naman siya masakit. Baka nga nagbara lang yung dugo. Magiging okay din siguro to mamaya. Sabi ko sa'yo eh, effective talaga tong combat knife ko. Hindi pa man lumalapat, magaling ka na agad. Mga Brad, hanapin na natin si Philip. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Relax ka lang, Elmo. Masyado kang nervyoso. Buwas-buwasan mo nga yung pagkakape mo. Sige, hanapin natin siya. Pero kapag kumagat na ang dilim, babalik na tayo dito ha. Paano kung hindi pa rin natin siya makita? Kailangan na natin mag-report sa pulis. Puro ka pulis eh. Hindi ka pa nga naghahanap. Sige pre, hanapin na natin si Philip. Oh, ano pang tinatanga-tanga mo dyan, Elmer? Tara na. Brad, kayo na lang ni Elmo. Magpapahinga na lang muna ako dito. Baka lumala to eh. Oh, akala ko ba magaling ka na? Akin na kasi yan, nang mahiwa na natin. Brad, hayaan na natin si Elmer. Baka nga kailangan niya magpahinga. Bahala ka nga dyan. Tara. Matapos ang tagpong yon, ay agad na tumulak ang dalawa patungong kakahuyan. Naiwan si Elmer mag-isa sa bahay. Lumipas ang ilang sandali at halos abuti na sila ng pagkagat ng dilim. Ni isang bakas ni Philip ay bigo silang matagpuan. Maya-maya pa ay nagpasya na silang bumalik. Nang nasa gitna na sila ng masukal na kakahuyan, ay namataan nila ang dalawang babaeng hinabol ni Philip kagabi. Agad na nagkuble ang dalawa sa isang malaking puno. Sakto, dahil patungo sa direksyon nila ang mga babae. Aabangan nila ang mga ito. Nang mapatapat na sila sa mga ito, ay agad na lumabas sa pinagkukublihan si Rocky. Gigil na gigil nitong tinutukan ng barel ang dalawang dilag. Hoy, kayong dalawa. Nasaan na yung kasama namin kagabi? Anong ginawa niyo sa kanya? Sumagot kayo kung ayaw niyo samain. Pre, teka, baka pumutok yan. Huminahon ka muna. Tumahimik ka, Elmo. Ikaw ang tatamaan sa akin. Kuya, hindi po namin alam. Huwag niyo po kami sasaktan. Pakiusap. Agad na hinablot ni Rocky sa buhok ang isa sa dalawang babae. Walang pag-aalinlangan nitong tinutok ang kalibre 45 sa sentido nito. Huwag niyo kaming ginagago ha. Hindi niyo kami kilala. Nasaan ang kasama namin? May kasabwat pa kayong iba, no? Pare, baka pumutok yan. Mukhang wala namang kinalaman ng mga babaeng to. Unyeta ka, Elmo. Huwag mong pinapakailaman ng diskarte ko. Pag ako nabwisit sa'yo, ikaw ang... Hindi na naituloy ni Rocky ang kanyang sinasabi nang marinig nilang humahalakhak ang isa pang babae na nasa kanilang harapan. Tragis ka. Anong tinatawa-tawa mo? Muli na naman siyang natigilan nang mapansin niyang nakatitig ang babaeng yon habang nakangiti sa kasamahan nitong nakaliyad habang hila-hila ni Rocky ang buhok noon pababa. Unti-unti niyang binaling ang paningin sa katabing babae. Halos humiwalay ang kaluluwa ni Rocky sa sobrang pagkagimbal nang makita niyang punong-puno na ng itim na balahibo sa muka at buong katawan ang babaeng sabu sa bunot niya. Nagtutulisan na rin ang mga pangil nitong naglalaway. Akmang kakagatin na siya nito. Mabuti na lang at naging maagap si Elmo
at agad na naitulak ang babaeng halimaw. Mabilis na kumaripas ang dalawa pabalik sa bahay nila Elmo. Ang bruskong si Rocky ay humahangos na parang bata sa sobrang takot. Nang hingali na sila ay saglit silang nagpahinga at nagkuble sa isang malaking puno. Malapit na sila sa bahay. Brad, ano yun? Bakit naging halimaw yung babaeng yun? Hindi ko alam, pero tiyak kong mga aswang ang dalawang yon. Ha? Putya, si Philip. Oo Brad, palagay ko, patay na si Philip. Malamang sila ang pumatay sa kaibigan natin. Ha? Ayoko na dito. Umalis na tayo dito, pre. Teka, kailangan nating balikan si Elmer. Hayaan mo na yun. Baka aswang na rin yun eh. Kasi, di ba may kagat na siya? Hindi natin siya pwedeng iwanan. Kaibigan natin siya. Kung gusto mong umalis, umalis ka na. Hindi ko iiwan si Elmer. Wala nang nagawa pa si Rocky, kundi sumunod kay Elmo. Nanginginig pa rin ang binata sa sobrang takot. Brad, teka, parang hindi ito yung dinaanan natin kanina. Sumunod ka na lang kung gusto mo pang mabuhay. Buong tapang na tugon ni Elmo sa natatarantang kaibigan. Sa likurang direksyon sila ng bahay dadaan. Maingat nilang tinahak ang direksyon na yon. Ilang metro na lang at mararating na nila ang bahay nang biglang lumundag sa harapan nila ang babaeng aswang. Halos mabingi sila sa tinis ng pag-angil nito. Sa sobrang takot ay bagyang natumba si Rocky habang unti-unting napapaatras. Elmo, wag mo kong iiwan ha. Mabilis na umatake ang aswang tungo sa direksyon ng nakabuwal na si Rocky. Mistulang aso ito na tumatakbo gamit ang mga paa at kamay. Bago pa man ito makalapit ay agad na inagaw ni Elmo ang barel sa kasama at sunod-sunod na nagpakawala ng putok sa naglalaway na aswang. Walang mintes. Lahat ng balang pinakawala ng binata ay tumama sa ulo ng aswang na agad nitong ikinabuwal. Napatagan pa ito sa nakatulalang si Rocky. Namumutla ito at hindi makapaniwala sa kanyang mga nasaksihan. Ang dating binubuli na si Elmo ay marunong palang humawak ng baril. Kasunod noon ay nakarinig sila ng mga tinig sa di kalihuan. Nakakakilabot ito. Sigurado silang nagmumula ang tinig na yon sa isa ring aswang. Salamat, Brad. Bilisan mo, tumayo ka na dyan. Hindi nga sila nagkamali sapagkat namataan nila mula sa di kalayuan ang tatlong aswang na mabilis na papasugod tungo sa kanilang direksyon. Putik, bakit naging tatlo? Di ba isa na lang yun natira? Huwag kang hihiwalay sa likod ko. Kung gusto mo pang mabuhay, akin na ang magasin ng baril. Mabilis na tumugon si Rocky sa sinabing yun ni Elmo. Pinaulanan ng bala ng binata ang mga papasugod na aswang. Isa ang agad na bumagsak sa mga ito, habang ang dalawa naman ay agad na lumundag sa magkabilang direksyon. Hindi na nila nakita ang mga ito. Kumaripas ng takbo ang dalawa tungo sa bahay ni Elmo. Nagtataka lang si Rocky dahil para silang nakikipagpatintero. May mga daan silang iniiwasan ni Elmo. Sa kagustuhang mabuhay ay hindi na siya nagtanong pa, bagkus ay sumunod na lamang siya
sa daang tinatahak ni Elmo. Maya-maya pa ay may palahaw ng aswang silang naulinigan. Takot si Rocky na panakanakang nililingon ang kanilang likuran. Ilang saglit pa ay muling naulit ang palahaw na yon. Habang tumatakbo ay hindi na ito nakatiis. Tinanong niya na si Elmo. Brad, ano yun? Ano yung parang umiiyak yung aswang? Imbis na tumugon sa tanong ng kasama, ay isang nakakalokong ngiti na lamang ang isinagot nito. Nang malapit na sila sa bahay, ay agad na nagsisisigaw si Rocky. Tinatawag nito si Elmer. Napahinto si Elmo at hinawi ang kasama niya. Sumisenyas itong manahimik muna. Shh! Itiko mo yung bibig mo. May hindi tama dito. Muli na namang bumakas ang takot sa mukha ni Rocky nang marinig niya ang mga sinabing yon ni Elmo. Ang buong akala niya kasi ay tapos na ang kanilang problema dahil sa nakitang ngiti nito kanina. Unti-unting naglakad si Elmo. Maingat siyang nagmamasid sa paligid. Hindi niya nagugustuhan ang amoy doon. Meron siyang naaamoy na hindi ka nais-nais. Kabisado niya ang amoy na yon. Ang nakakasulasok at umaalingasaw na baho na nanggagaling sa mga nilalang na yon. Hinding-hindi niya makakalimutan ang amoy na yon. Hindi na nakatiis si Rocky. Mabilis itong tumakbo papasok ng bahay. Pipigilan niya pa sana ito, ngunit hindi niya na nagawa. Sinisigaw nito ang pangalan ni Elmer. Elmer, bilisan mo. Aalis na tayo. Lumabas ka na dyan. Elmer! Elmer! Wala nang nagawa pa si Rocky nang dambahin siya ni Elmer. Agad silang tumumba sa labas ng pintuan. Sa kabila ng pagpapalit nito ng anyo bilang isang aswang, ay alam nilang si Elmer yon dahil sa suot nitong damit. Walang pag-aalinlangang pinaputukan ni Elmo ang kaibigan. Inubos nito ang laman ng magazine hanggang sa halos madurog na ang ulo ni Elmer. Yan ang nararapat sa mga katulad niyang demonyo. Saglit na natulala si Rocky sa mga sinambit ni Elmo. Kaibigan nila si Elmer, ngunit bakit tila gigil na gigil siyang tapusin ang buhay nito? Elmo, napatay mo si Elmer. Bakit? Ano bang gusto mo? Ikaw ang mamatay? Hindi naman. Salamat. Tama lang na pinatay mo tong halimaw na to. Isa pa, hindi na naman to si Elmer, di ba? Kaya okay lang yun. Muli na namang ngumiti ng nakakaloko si Elmo. Kasunod noon ay muli silang nakarinig ng nakakabinging pag-angil. Isa lang ang ibig sabihin nun. May aswang pa silang dapat kaharapin. Nagmamadali silang pumasok sa loob ng bahay. Inilak nila ang mga pinto at mga bintana. Pucha pre, hindi na ba mauubos sa mga aswang na to? Ayoko pang mamatay. Bago pa man makatugon si Elmo, ay gumulantang na sa kanila ang isang malakas na puwersa na sumira sa pintuan ng bahay. Iniluwa ng pintuang yon ang isang napakalaking nilalang. Punong-puno din ito
ng maiitim na balahibo sa buong katawan. Nanlilisik ang mga mapupulang mata at walang patid sa pagtulo ang mga laway nito na nagmumula sa matatalim nitong pangil. Pangas kayong mga dayo kayo. Inubos niyo ang pamilya ko. Ipapatikin ko sa inyo ang malagim na katapusan. Mabilis itong umatake, papasugod sa kanila. Buong lakas naman na tinulak ni Elmo si Rocky tungo sa papalapit na halimaw. Tarantado ka, Elmo! Anong ginawa mo? Kulang pang kabayaran ang mga basurang buhay nyo sa ginawa nyong paglapastangan sa kapatid ko. Elmo, tulungan mo ako! Tuluyan na ngang napaibabawan ng aswang si Rocky. Unti-unting dinukot ng halimaw ang dalawang mata nito. Nagsisisigaw ang binata sa ibayong sakit na nadarama. Patuloy pa rin sa pagpalahaw si Rocky habang nginunguya ng halimaw na yon ang mga mata niyang dinukot nito. Napatulala na lamang si Elmo habang pinapanood ang kagimbal-gimbal na kaganapang iyon. Sa sobrang ingay ng pagpalahaw ni Rocky ay tuluyan ng nairita ang halimaw. Hinawakan nito ang ibaba at taas na bahagi ng bunganga ng binata. Buong lakas nitong pinilas ang mga yon. Hinila ng aswang ang ibabang bahagi ng bunganga ni Rocky. Napasama pa doon ang dila nito at ilang piraso ng bituka. Idiniretso yon ng halimaw sa kanyang bunganga. Buong sarap nitong nilantakan ang mga yon. Sa pagkakataong ito ay tila nahimasmasan si Elmo, kaya't sinamantala niya ang pagkakataon na yon upang makatakbo papalabas ng bahay. Akala mo ba makakatakas ka? Pangahas ka? Nakuha mo pang ipahamak ang kasama mo? Nagmamadaling tinungo ni Elmo ang kakahuyan. Alam niya na masusundan siya ng halimaw na yon. Nagkubli siya sa pagitan ng dalawang malaking bato na halos kasing laki ng isang bahay. Nagpatuloy sa pag-atras si Elmo habang unti-unti namang lumalapit ang nanggigigil na aswang sa kinaroroonan niya. Ilang saglit pa ay tumama na ang likod ni Elmo sa hangganan ng sulok na yon. At dahil sa malaki ang anyo ng halimaw na yon, ay nanggigigil nitong pinagsusuntok ang mga batong nakaharang. Sa lakas nito ay unti-unti niya ring nababasag ang mga batong nakaharang. Sige pa, Emilio. Unti pa. Panandaliang napukaw ang atensyon ng halimaw nang banggitin ni Elmo ang pangalan niya. Nagulat siya sapagkat kilala siya nito. Sino ka? Bakit kilala mo? Hindi na nakuhang ipagpatuloy ng aswang ang kanyang tinatanong. Nang mula sa itaas ay tumama sa buong katawan niya ang mga kawayang pinatulis. Agad itong tumagos sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Emilio. Naghihingalo ito nang lapitan siya ni Elmo. Sino ka? Bakit mo ako kilala? Ang dali mo namang makalimot, Emilio. Natatandaan mo pa ba ang pamilya na nakatira sa bahay na yon? Si Oscar? Paano? Magaling.
Magaling at natatandaan mo pa. Sa wakas, naipadama ko na rin sa'yo ang sakit ng mawala ng pamilya. Mabuti na lamang at nakatakas kaming magkapatid. Nagkamali ka kung inaakala mong dayo ako sa lugar na to. Kayo ang dayo dito. Kami ang lehitimong taga dito. Teka, magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan. Matagal ko na tong pinagplanuhan. Ang magigante at ubusin ang lahi nyo. Sinadya ko ang mga patibong na ito upang tapusin kayo. Sinadya ko rin na ipakain sa inyo ang mga kriminal na kasama ko. Ngayon ay tutuldukan ko na ang kasamaan nyo. Mga halimaw kayo. Mga halimaw. Ikaw pala ang anak ni Oscar. Kawawa ka naman. Wala kang alam. Anong ibig mo sabihin? Anong sinasabi mo? Hindi pa nabanggit sa'yo ng magulang mo na tulad namin ay aswang din ang lahi nyo. Napilitan kaming tapusin ang mga magulang mo. Dahil mas pinili niya ang ina mong tao. Ipinagkanulo niya ang mga lahi nating aswang. Halos maubos ang lahi natin sa pinagmulan naming lugar. Nakipagsabuhatan ng tatay mo sa mga tao. Tao na sadyang nilikha upang maging pagkain natin. Hindi! Sinungaling ka! Huwag mo akong linlangin. Kahit anong sabihin mo, hindi na kita hahayaang mabuhay pa. Tanggap ko na ang iyong paghihigante. Ngunit kailangan mo rin tanggapin ang katotohanan na isa ka rin sa mga uri namin. Sinungaling ka! Mapapatunayan mong totoo ang sinasabi ko kapag sumapit na ang ika-21 mong kaarawan. Sa oras na yun, magugutom ka at maghahanap ka rin ng dugo at laman ng tao. Hindi ka makakatakas sa kapalaran mong ito. Hindi ka makakatakas. Tapos ka na! Buong lakas na itinarak ni Elmo ang isang piraso ng matulis na kawayan tungo sa puso ng naghihingalong aswang. Magkahalong emosyon ang nadarama ni Elmo ng mga sandaling yon. Hindi siya makapaniwala sa mga sinambit ni Emilio. Ngunit napaisip din siya, magsisinungaling pa ba ang isang nilalang na nag-aagaw buhay? Itay, Inay, Leia, naipagiganti ko na kayo. Narito ang mga aswang at mga tao na pumatay sa inyo. Tinapos ko na silang lahat. Kung totoo man na magiging isang halimaw din ako balang araw, ipinapangako ko sa inyo, hindi ko susundan ang landas ng kasamaan.